Yon, isang magandang umaga sa inyo mga kamamo. Actually, magbablog tayo ngayon about dun sa mga international student. Pero syempre, hindi ako ang nakapag-research actually. Yung vlogger natin sa likod, siya yung explain lahat ng mga bagay-bagay kung bakit ba ang laki ng mga pagbabago. Habang every month, nagbabago yung mga rules when it comes sa student visa. So ito si Mrs. ipapaliwanag niya sa iyo kung ano yung mga nabasa niya o na-research niya about sa IRCC na bagong nilabas na na policy. So ayan, si Mrs. explain na sa iyo. Nag-pop up lang naman sa akin. Sige, paki-explain mo sa mga subscriber natin. Nag-pop up lang siya. So ang update, wala na ang international student visa na ended na siya tinapos na siya ng IRCC. So pero makakapag-apply pa rin sila through yung regular Canada study permit. So para maging equal. Magkaiba ba ang way nun? Magkaiba sila. Kasi anong tawag dito? Wait lang ay i-recall ko lang. Yung student direct stream pala kasi na-curious ako So ano ba yung SDS na ko kasi yun ang lumalabas sa algorithm nung nung social media account. Ano pala siya, yung student direct stream pala, expedite process pala yun. So international student, yung pala yung mabilis na pagpaproseso ng paglalakad ng student visa nila, ganon. Pero yung may commercial pa. Pero yung kasi, yung ngayon nga, yung regular Canada student permit, nadaan na sila sa yung regular na mas mahigpit ba? Mas mahigpit? Pero yun ang mas mahaba ang paghihintay nila. Oo, mas mahaba ang proseso. Mas mahaba ang proseso. Pero syempre, hindi ko naman lahat hindi ko naman lahat mabibigay sa inyo yung detalye kasi lang yun kumbaga hindi rin ako nagdaan doon, so wala akong mabibigay na sample sa inyo, yung i-specify sa inyo na eksaktong example. So may meron tayong mga news sa internet, pwede nyo siyang i-google about dun sa update ng international student visa dito sa Canada. Tapos yun, nag-effect siya nung November 8 asa pa. Nito bago lang. Ako sali medyo late na nga ako kamamaw Medyo late na yun sa akin So rin pala tanong ko pala, masingit ko lang. Tanong ko lang pala. Yung nakaraan parang nabasa ko rin na mas mataas na yung hinihinging parang tag dito. Yung pera ba na kailangan na meron ka? Yung sa parang show money. Show money ba ang tawag doon? Hindi ko hindi ko alam ang term doon. Parang ganun yata yung isang video na napakinggan ko or isang article na nabasa ko. Mas mataas yata yung parang makita lang nila kung kaya mo talagang i-sustain yung sarili mo. Kasi nga di ba nagkakaroon ng maraming issues ngayon ng mga international students dito. So, correct me if I'm wrong, yun lang yung sa pagpapakita ng yung pera para ma-sustain mo kung kaya mong i-sustain yung sarili mo dito sa Canada. Doon, medyo hindi ako sure doon. Pero yun nga, nag-end So, dahil lang, parang isingit ko lang. So, parang dumarating, mini-make sure nung Canada na kung sakaling mag-aaral ka is parang na rin yan yung you have the hindi lang, parang ang dating capability, tsaka parang ang dating sinisigurado nilang hindi ka mag-apply ng trabaho pa nag-aaral ka. Daming ngayon, di ba? Lumalabas na rules ang higpit ng Canada. Grabe, hirap. So from employment sa international, paano pa kaya next year kung mauupo si mga bali-balita, lalo maghihigpit ang Canada. Diba? So ay nako. So ayun, actually 14 balik tayo doon. 14 countries 'yon. Yung paghihigpitan. Yung international student na magsasara. May idea ka ba? International student visa. So magsasara siya sa mga bansa, 14 countries 'yun, including India, China, 'China, Pakistan, if I'm not mistaken. Tapos syempre Philippines. So 14 countries 'yon. So 14 countries 'yon, including India, China, Pakistan, if I'm not mistaken. Tapos syempre Philippines. So 14 countries 'yon, including India, China, Pakistan, if I'm not mistaken.
Tapos Nigeria ba? United Kingdom Basta kasama? 14 yun. 14 countries yun. Usual kasi mga nabanggit ni Mrs. sa inyo nasa parang nasa top 5 na pinakamaraming population dito sa Canada. So yun yung medyo parang inano nila. Talagang so, yeah. Kasi usually yun yung talagang gumagalaw na na population every year na nadadagdag na immigrant dito sa Canada, yung mga nabanggit ni Mrs. So yun ang antog dito, ang latest update about international student. Galing yan sa IRCC, sila na ang nag-end nun. So ayun, ang student direct stream, tsaka yung meron pa isa yung Nigeria Student Express. Parang mas din yun. So may naka-separate talaga na para sa kanila close na yun. So ayun. Pero usual naman usually naman may mga nababalitaan din tayo na di ba naghihigpit na ganyan. Meron din naman tayong mga Pilipino na nababalitaan dito sa Saskatoon, usually sa Saskatoon, na hinire sila from Philippines. So sana maano natin sila ma-interview natin sila para kahit paano ma-share nila yung buhay ng application nila bago sila makarating dito sa Canada, kasi para at least alam din ng mga Pilipino or ng mga manonood na hindi lang puro higpitan ang nangyayari dito sa Canada. May mga bagay din na hindi natin pa alam na aalamin natin para ma-share sa inyo na may mga bago ding dating dito na kinuha sila sa Pilipinas. So ibig sabihin may mga pa rin, may mga company pa rin na hindi parang sinasabi bang naghigpit. Hindi naman siya naghigpit. Ibig sabihin may mga open work permit silang naibibigay. Kaya yung ibang mga Pilipino is nakakapunta pa rin dito sa Canada. So sana mahagilap natin yung mga Pilipino na bagong dating dito. Naiiyak na yung malagi natin. Mahagilap natin yung mga Pilipino dumarating dito para makakapanayam natin at ma-share natin yung nila, kung sana willing sila na i-share yung yung mga experience sila nung nag-apply sila ng Canada. Ngayon nandito na sila para at least alam na mga tao, may mga hiring pa pala. Meron pa palang chance, may pag-asa pa pala ngayong panahon na hindi lang higpitan, may makukuha rin sila mga papel. So ayan mga kamama, tuloy natin. Sige, ano pa? Search ko. Oo. Yung 14 countries. So sabi dito, yung Antigua, Barbuda, Brazil, China, Colombia, Costa Rica, India, Morocco, Pakistan, Peru, Philippines, Senegal, St. Vincent, Grenadines. Grenadine. Tapos Vietnam. Ayun. So yun. Yung mga Philippines kasama na. Kasama. Oo. So yun mga kahit pa paano yung siguro sa nabanggit ni Mrs. siguro yung mga lima dun nasa talaga. Nasa taas. Di lang nabanggit yung United Kingdom kasi alam ko United Kingdom number 5 sa pinakamaraming population dito sa Canada. So number 1 ng India, China, Philippines, United Kingdom pala number 4, number 5 ang Pakistan. So ayan. So yun yung mga nabanggit na napapaghigpitan. Basta yun ang update. Makakapag-apply pa rin sila pero regular process na ng Canada Study Permit. Yun na ma-applyan nila, hindi na yung SDS, which is yung direct stream student yun. Tsaka try nyo rin pa rin yung pinost ko dati nung nag-vlog tayo, yung saskatchewan.ca tsaka sasjob.ca. Yun sa dito yun sa Saskatchewan, yung mga hiring na na malay natin siya dito pasado kayo or eligible kayo mag-apply dun sa sa mga hiring nilang trabaho. Malay natin wala namang mawawala kung susubukan natin mga kamamaw. Yan, di na tayo sumama kay Mrs. Yun na lang pumasok dun sa La Familia dahil si Jacob natin nandito sa likod. So yun mga kamamaw, nakakalungkot lang talaga na every month mababalitaan mga pagbabago, may mga paghihigpit na nangyayari dito sa IRCC, pinapalitan nila lahat. Pero actually naman kasi mga kamama, kung uunawain mong mabuti yung mga pangyayari, ginagawa kasi nila yung mga kamama para mapaayos talaga dito sa Canada. Hindi naman din natin pwedeng sabihin na kuha sila ng kuha tapos wala yung nakakaproblema sa housing, diba? Saan titira yung mga padating na bagong immigrant ngayon? Saan sila tutuloy? At the same time, ang hirap maghanap ng trabaho. Siyempre, yung mga tao nandito rin na nahihirapang maghanap ng trabaho is naapektuhan talaga ng gusto. So, nagpo-focus sila dun sa mga tao nandito na mabigyan din ng magandang trabaho yung mga
jobless na tao. So, hindi pa tayo dito sa kabila at yung alaga natin eh. Sarado yung malalak pa yung alaga natin. Ay, naku, maingay. Magkwentuhan tayo dito. May madaldal na bata. Yung mami mo ay nahulog yung nahulog yung ayun o, pakita ko man ng mga yung mataba, pugi. Hello Lola. Ayun na nga mga kamamaw. Mahihirapan sila na yung mga nagtatrabaho, ay mga taong jobless, yung mga walang trabaho dito is mahirapan ng makahanap ng trabaho, kaya talagang inaayos nila, kumbaga pinag-aaralan din nila paano patakboy ng Canada ngayon sa mga paghihigpit na nangyayari. So talagang kailangan nating maghintay, kailangan nating magtiyaga at mag-abang-abang sa mga susunod na policy na darating, na for sure naman ginagawa nila yun mga kamamaw para sa ikakaayos ng ekonomiya at ng kumbaga kaligayahan ng mga tao at yung mga taong padating dito, para magkaroon tayo ng kani-kaniyang magagandang kinabukasan. 1 year later. Yan mga kamamaw, nag-research tayo ng konti, pati pala yung mga tourist visa ngayon na applicants, pinag-ihigpitan na rin. Ako, napakahirap naman. So nag-research tayo, tapos nanood din tayo ng Omni News. So ito ipapaliwanan na lang ni Paula Sarasa lahat kung ano yung mga pagbabago ng mga policy. Ito, panoorin nyo. Pagbabago sa tourist visa application ng Canada ang inanunsyo ng IRCC kamakailan, kung saan kapag naaprubahan hindi na garantisado ang multiple entry. Ang pagbabagong ito is talagang, I must say, I was expecting it kasi ni-reform nila ang TFW program, ni-reform nila ang student permit pathway, and of course, kung ni-reform nila yon, ang last is the visitor pathway. Nitong November 6 lamang nang i-update ng Immigration Canada ang kanilang pulisiya sa pag-i-issue ng Canadian tourist visa, gaya ng mga nauna ng reforma at paghihigpit sa iba't ibang immigration program. Hindi na magiging basta-basta ang pag-aproba sa Canadian tourist visa. Yung dalawang mother ko is nakuha rin nila agad na mabilis lang, and matagal na nila yung nakuha. I feel like mas mabilis lang din yung kanila dahil meron din silang US visa. So, I feel like factor yon. Yung lola ko naman, pumunta rin dito to attend my graduation. And then wala pa siyang ETA noon. Pero nung nag-apply sila ng ETA, ang nasabi nila sa akin is mabilis lang. As in 5 minutes lang. Si Dale Kabukin, maswerte pang napapunta ang pamilya sa Canada nitong Mayo para maka-attend sa kanyang graduation ceremony. Dala ang mga supporting document. Tanging Electronic Travel Authorization o ETA lamang ang sinilip sa kanila dahil dati na silang mayroong US tourist visa. Sabi sa akin nung mom ko, wala daw. Walang hiningi sa kanila, hindi hiningi. Tinanong lang kung ano yung reason, and then sinabi nila graduation. Pero para sa mga nagbabalak pa lamang kumuha ng visitor's visa sa kauna-unahang pagkakataon, asahan na raw ang pahirapang pagpapa-aproba. Ito nga ay sa tingin ko naaayon sa parang policy ng Canada to aim or to restrict the temporary residents here in the country. Sa pahayag ng IRCC sa Omni News, kinailangan ng hakbang na ito para masigurong naaayon sa inaprobahang visa ang intensyon ng mga bumibisita sa bansa. Binigyan ng ahensya ng updated guidelines ang visa officers para suriing mabuti ang bawat aplikasyon bago matukoy kung nararapat itong bigyan ng single o multiple entry visa. Kailangan planuhin nila ng maigi yung application nila, and then kung plano talaga nila is to stay here more than 6 months, they have to be transparent about their plan and i-articulate nila ng maayos kung ano ba yung purpose of visit nila. Bagamat biglaan ang reforma, ani Kabukin, naiintindihan nilang sinusubukan lamang ng gobyernong mapanatiling kontrolado ang immigration ng bansa. Feeling ko, nagkakaroon ng talaga ng imbalance. And I think the government is trying to control na lang din yung number. Paula Saraza, Omni News, Toronto. So ayan mga mamaw, mapanood nyo na yung video ng Omni News. Ayan, shoutout dun sa
Omni News, kay Paula Sarazo, salamat po sa pagbibigay ng impormasyon about sa tourist visa application. So ngayon, naghihigpit na sila dahil before, honestly, may mga kakilala rin tayo dito mga Pilipino na yung mga magulang. Actually naman kasi nangyayari kasi talaga pag mga tourist visa, example ko na lang yung mga magulang. Lalo na yung mga katulad natin dito na yung pamilyado na nagkaroon ng anak, syempre nahihirapang magtrabaho kasi nga yung schedule at pagbabantay dun sa bata is nahahati. So, hindi nakapagtrabaho honestly ng maayos na yung mga pamilyado dito, lalo yung mga baby dahil yung sa schedule natin sa trabaho nung sa daddy tsaka yung sa mommy. So, ang nangyayari is kumukuha sila ngayon ng katulong nila o yung kaagapay nila sa pag-aalaga ng mga bata. So, ngayon nangyayari, inihiram yung airmats niya or yung airpads niya. So, nangyayari ngayon dati talaga is yung tinatawag na multiple visa. Yung pala yung after 6 months kung hindi pa talaga kaya ng mag-asawa, i-extend nila si mami at daddy nila para mag-stay dito para may katulong ang mag-alaga ng bata. So, ngayon, naghihigpit na rin sila ngayon na talagang even yung processing ng papel, di katulad dati na 2 months lang nababalitaan natin, nandito na agad si mami at daddy niya or yung binan, nandiyan na agad dito na agad sa Canada. So ngayon, nag-iikpit na sila ngayon. So medyo matatagalan ng processing, medyo ahaba yung span ng paghihintay bago ka makarating dito sa Canada o bago ma-approve yung yung application mo for tourist visa. Tapos hinihimay-himay na nila lahat ngayon mga kamama pag in-interview ka kung ano yung dahilan mo, bakit ka kinuha dito, tatanungin lahat yun. Talagang i-make sure nila na wala kang ibang gagawin kundi kung ano yung talagang dahilan. Tsaka maging rin talaga tayo, maging specific tayo dun sa i-explain natin dun sa immigration kung ano talaga yung layunin natin pagdating natin dito sa Canada. I-explain mo na talagang mag-aalaga ka lang ng bata, talagang gandun lang. Kasi yung iba, syempre pinag-isipan din nila na baka mamaya is kaya ako kumukuha ng multiple visa is para magkaroon ka ng chance makapaghanap ng trabaho. Yun din yung inaano nila ngayon. Sobrang gusto nila maging kontrolado nila yung sistema ng ng immigration dito para kahit paano maayos nila mapamalakad nila ng maayos yung pagpapatakbo ng pagpapapasok ng mga tourist visa at at the same time yung mga tinatawag na nabanggit natin kanina, yung mga nagtatrabaho nga dito na naghahanap ng mga trabaho talaga ng mga nandito na yung mga permanent resident na tsaka yung mga citizenship. So yun siguro yung talagang binabantayan nila na makontrol nila na mangyari uli yung mga bagay na nangyaring maling diskarte dati na nakakalusot nga yung iba. So feeling ko isa yun sa mga factor bakit naghihigpit na sila. Tsaka syempre mahirap na rin naman talaga mga kamamo kung magpapasok ka na sobrang dami tapos hindi nga ma-accommodate lahat, diba? So yun, sobrang naghihigpit na sila ngayon. Lahat talaga ng detalye kailangan ng ibigay o sabihin mo sa kanila bago kanila ma-approve. Same time, matagal na rin ang processing ng tourist visa. So yan ang mga update ngayon na lumabas. Then from IRCC, direct from IRCC, tapos niya sa atin Miss Paula Sarazo. Maraming salamat. So mga kamamaw, sana marami kayong nalamang impormasyon ngayong vlog na to, at saka syempre pipilitin pa na natin sa tuwing may mga bago tayong impormasyon na makukuha about sa mga application dito sa Canada or yung tourist visa or sa student. Ayan, natin i-update namin kayo mga kamamaw. So maraming salamat. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.